Maligayang pagdating sa aking channel. Ang kaso natin ngayon ay naganap noong 2018 at nagtatampok ng maraming nakakagulat na twists na mala pelikulang kwento. Maglakbay tayo sa Monroe County, Missouri, kung saan noong gabi ng ika-27 ng Abril, 2018, papunta na si Glenn Mesparan sa bahay ng kanyang ina at nag-shortcut ito. Madilim na ang paligid at napuno ng katahimikan ang hangin, nasira lamang ng tunog ng kalapit na batis at bulong ng nakapaligid na kagubatan. Sa isang punto, napansin ni Glenn ang dalawang sasakyan na nakaparada sa tabing kalsada. Huminto siya at tinanong ang isang lalaking nakatayo sa malapit kung kailangan niya ng anumang tulong. Gayunpaman tumanggi ang lalaki. Nagpatuloy si Glenn sa bahay ng kanyang ina, ibinababa ang kanyang anak na babae, at nagsimulang bumalik sa parehong ruta. Sa ilang mga punto, napansin niya ang isang figura na nakahiga sa gitna ng gravel road. Huminto siya, bumaba sa kanyang sasakyan at nilapitan ang tao. Sa kanyang takot, napagtanto niyang ito ay isang walang malay na babae. Habang papalapit siya, pinaliwanagan ng mga headlight ng kanyang sasakyan ang kanyang mukha, at sa sandaling tumingin si Glenn sa kanyang mga mata, alam niyang huli na para iligtas ang kanyang nakitang babae. Agad siyang tumawag ng pulis, at nang dumating ang mga otoridad, nakita nila ang isang kotse na nakaparada, hindi kalayuan sa pinangyarihan, isa sa dalawang sasakyan na nakita ni Glenn. Matapos suriin ang plaka, nakumpirma na ang kotse ay pag-aari ni Molly Watson. Ipinanganak si Molly noong ika-15 ng Disyembre, 1982, sa Moberly, Missouri, sa mga magulang na sina Timothy at Sandy Watson, at mayroon siyang kapatid na lalaki na nagngangalang Tim. Ang kanyang kabataan ay isang masaya, lumaki kasama ang mapagmahal na mga magulang at isang malapit na relasyon sa kanyang kapatid. Nadiagnose si Molly na may Asperger syndrome, ngunit hindi niya hinayaang hadlangan nito ang kanyang mga pangarap at kaligayahan. Ayon sa mga malalapit sa kanya, siya ay bukas ang pag-iisip, hindi natatakot sa mga bagong hamon sa buhay, at alam kung ano ang gusto nito, na natiling tapat sa kanyang sarili sa anumang sitwasyon. Bilang isang may sapat na gulang, nakakuha si Molly ng master's degree ng psychology at nagtatrabaho sa sektor ng edukasyon. Sa personal, mahilig siya sa comics, video game, Harry Potter, Disney, cosplay, at nail art. Nagbenta pa siya ng sarili niyang nail polish line sa loob ng ilang panahon. Sa kanyang libreng oras, mahilig siyang magbasa ng magandang libro sa piling ng kanyang 5 pusa. Lumilitaw na kalmado at nakalaan si Molly, ngunit mayroon siyang malakas na personalidad. Ang kanyang buhay pag-ibig ay partikular na magulo at nakakagulat. Sa kanyang kalagitnaan ng 20s, nagpakasal siya sa unang pagkakataon, ngunit hindi matagumpay ang kasal at nauwi sa diborsyo pagkatapos ng 2 taon. Sa proseso ng diborsyo, natuklasan niyang buntis siya, at bago ipanganak ang kanyang anak na si Jack, pumasok siya sa isang bagong relasyon. Sa pagkakataong ito sa isang babae, si Molly at Amber Brady ay magkakilala mula pagkabata. Kahit na hindi pa sila partikular na mahilig sa isa't isa noon, gayunpaman, ang muling pagkonekta pagkatapos ng higit sa 2 dekada ay naging isang relasyon. Tulad ni Molly, si Amber ay hindi pa nakipagrelasyon sa isang babae noon at kamakailan lamang ay natapos din ang kanyang kasal. Pagkalipas ng ilang buwan, nanganak si Molly ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Jack. Nakalulungkot, ipinanganak siyang may cerebral palsy. Ngunit sa suporta ni Amber, nagawa nilang malampasan ang mapaghamong ngunit magandang kabanata ng buhay na ito. Pagkatapos ng kanyang maternity leave, nakahanap ng trabaho ang 28 anyos na si Molly sa Moberly Area Correctional Center. Isa sa kanyang mga katrabaho ay isang corrections officer na nagngangalang James Addy. Si James ay 16 na taong gulang na mas matanda kay Molly. Siya ay ipinanganak noong Hulyo 4, 1965, at sumali sa Navy noong teenager pa lamang ito. Sa kabila ng makabuluhang pagkakaiba sa edad at magkaibang background, natagpuan ng dalawa ang karaniwang batayan. Ang kanilang mga araw sa trabaho ay masaya dahil ginugol nila ang kanilang oras sa pakikipag-usap tungkol sa iba't ibang mga paksa. Parehong may sariling pamilya. Si James ay may asawa, ngunit sinabi niya sa kanyang bagong kakilala na siya at ang kanyang asawang si Melanie, kung saan nagkaroon siya ng 2 anak, ay nasa bingit ng diborsyo. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pakikipagkaibigan sa 28 taong gulang na si Molly ay nagbago sa isang bagay na higit pa. At nagsimula ito sa isang relasyon. Lihim silang nagkikita para sa gabi na pagtatagpo sa mga motel,
itinatago ang relasyon sa kani-kanilang mga kapareha. Samantala, walang ideya si Amber na hindi tapat si Molly sa kanya. Gayunpaman, unti-unti, nagsimula siyang makapansin ng ilang nakakagambalang mga palatandaan. Nang makita niya si Molly sa isang gasolinahan, kasama ang isang matandang lalaki, na nagdulot ng kanyang mga hinala. Determinado na sundin ang kanyang intuwisyon, natunto ni Amber ang pinto. Nang buksan ito ni Molly, siya ay, gaya ng inaasahan ng isa, sa pagkabigla. Nahuli sa akto, walang saysay na mag-alok ng anumang dahilan. Matapos makipaghiwalay kay Amber, opisyal na nagsimulang makipag-date si Molly kay James. Malinaw na ang 28 anyos ay nahuhumaling kay James, gayunpaman, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay hindi lubos na masigasig tungkol sa relasyon. Hindi lihim na si Molly ang nagbabayad para sa lahat ng kanilang mga pamamasyal, at marami ang nag-alinlangan na ang relasyon ay mananatili sa pagsubok ng panahon. Gayunpaman, pinatunayan ng magkasintahan na mali ito. Pagkaraan ng 7 taon, noong Oktubre 2017, natapos ang diborsyo ni James kay Melanie, na nagpapahintulot sa kanya na gawing formal ang kanyang relasyon kay Molly. Sa edad na 34, tuwang-tuwa si Molly. Hindi na siya naghintay na mag-propose si James. Sa halip, si Molly ang nag-propose kay James. Sa edad na 52, si James ay pumayag sa pagpapakasal. Agad na sinimulan ni Molly ang pagpaplano ng kasal. Pumili siya ng mga singsing, kumuha ng wedding planner, makeup artist at hairstylist. Ang mga kulay ng tema ay dapat na burgundy at ginto, na may touch ng Renaissance style. Gusto ni Molly ang tema ng Disney princess, partikular ang Beauty and the Beast, para maramdaman niyang isa siyang tunay na prinsesa sa araw ng kanyang kasal. Ang kasal ay naka-schedule para sa Abril 29, 2018. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pananabik, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nag-aalinlangan pa rin tungkol sa kanyang pagpili ng kapareha. Sinabi pa ng ilan kay Molly na baka hindi sila dumalo sa kasal. Nag-iwan ng masamang impresyon si James sa kanila. Si James ay hindi kailanman tumitingin kahit sino sa mata, hindi nagpapakita ng damdamin, at sa pangkalahatan ay dumating sa kabuuan bilang medyo nakakatakot ayon sa mga kakilala ni Molly. Gayunpaman, si Molly ay walang pakialam sa mga red flags na nababangit ng kanyang mga kaibigan. Siya ay ganap na nabulag sa kanyang pagmamahal para kay James. Sa mga oras na ito, nagsimula rin si Molly ng isang channel sa social media kung saan nagpasya siyang magbahagi ng mga detalye tungkol sa kanyang buhay. Araw-araw, sinubukan niyang mag-publish ng mga vlog kung saan pinag-usapan niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain at anumang paksang gusto niyang ibahagi sa kanyang mga manonood. Paminsan-minsan, nag-post din siya ng mga video ng kanyang sarili na kumakanta. Siya ay may isang kaibig-ibig at malambot na boses na pwedeng ihalin tulad sa mga prinsesa ng Disney. Ibinahagi ni Molly ang kanyang mga paghahanda para sa kanyang pangarap na kasal sa kanyang mga manonood. Ipinakita niya ang 2 damit pangkasal na pinili niya dahil hindi siya makapagdesisyon sa isa lang. Nais niyang maging ganap na perpekto ang araw. Sa kasamaang palad, bago dumating ang magandang araw na iyon, isang trahedya ang nangyari. Sa pagtatapos ng 2017, ang dating asawa ni James ay nasangkot sa isang napakaseryosong aksidente na bangga ito ng sasakyan. Kailangan siyang ilagay sa life support. Ang kanyang kalagayan ay kritikal, at sa napakahirap na panahong ito, kinailangan ni James na suportahan ang kanilang mga anak kasama si Molly. Gayunpaman, nagpasya silang huwag ipagpaliban ang petsa ng kanilang kasal. Habang papalapit na ang Abril, 1 linggo na lang ang seremonya, sa kasamaang palad ay namatay si Melanie. Nag-iwan ito ng malubhang pagdududa sa kasal. Kinailangan ni James na tumuon sa pagpaplano ng mga kaayusan para sa libing, na nag-iniwan kay Molly na tapusin ang mga huling detalye ng kasal ng mag-isa. Sa kabila ng lahat, nakakuha sila ng pahintulot na ituloy ang kasal at nagpasya na huwag ipagpaliban ang seremonya. Dapat kong banggitin na hindi si Melanie ang unang asawa ni James. Hindi man lang siya ang pangalawa o pangatlo. Bago nakilala si Molly, 4 na beses na itong ikinasal. Dahil dito, medyo awkward ang pag-usap sa courthouse habang inaayos ang marriage license. Kakaiba ang mga kilos ni James at nag-aatubili na sagutin ang mga tanong noong kumukuha sila ng lisensya sa pag-aasawa. 2 araw lamang bago ang dapat na maging pinakamasayang araw ng buhay ni Molly, ang mga pangyayari ay nagkaroon ng kalunos-lunos na pagbabago.
Matapos matuklasan ng isang residente ang kanyang bangkay sa isang gravel road noong ika-27 ng Abril, walang duda ang pulisya na may nangyaring pagpatay. Ito ay hindi lamang isang random na aksidente o isang hit and run noong una. Naniniwala ang mga investigador na maaaring binawian ng buhay ang babae dahil sa blunt force trauma sa likod ng kanyang ulo. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsusuri sa kanyang mga pinsala, nabunyag na siya ay binaril. Ibinukod nila ang pagnanakaw bilang motibo dahil nakasuot pa rin ng mga alahas ang biktima. Sa loob ng kotse, nakakita sila ng mga dokumentong may kaugnayan sa nalalapit niyang kasal kay James, na nakatulong sa mga pulisya na matukoy kung sino ang kailangan nilang ipaalam tungkol sa kalunos-lunos sa insidenteng ito. Bandang 2:30 ng madaling umaga, kumatok sila sa pinto ni James, ngunit nakakagulat na hindi ang 53 anyos na lalaki ang nagbukas nito. Ang kanyang asawa, si Melanie. Ang parehong asawa, si Melanie, kung saan siya diumano ay diborsyado, nakalaunan ay namatay dahil sa aksidente. Ito ay isang malaking twist sa ating kwento ngayon. Sina James at Melanie ay dinala ng mga pulis para sa pagtatanong. Sa sandaling iyon, walang ideya ang mga investigador na nakikipag-usap sila sa isang babae na, ayon sa teorya, ay hindi dapat nagising mula sa isang pagkawala ng malay kasunod ng isang malubhang aksidente sa sasakyan at dapat ay patay na. Ito ang uri ng sandali sa isang pelikula o libro kung saan maaaring iiling ng mga manonood ang kanilang mga ulo sa kung gaano hindi makatotohanan ang kwento. Ngunit ito ay nangyayari sa totoong buhay. Alam pala ni Melanie ang pagkatao ni Molly, ngunit naisip niya na isa lang siyang katrabaho ng kanyang asawa, nang sabihin sa kanya na ang pagtatanong ay tungkol sa pagkamatay ni Molly. Ipinapalagay niya na ang lahat ng mga individual na nakakakilala sa kanya ay ini-interview. Gayunpaman, nang ipaalam sa kanya ang tungkol sa relasyon ni Molly sa kanyang asawa, siya ay nabigla. Naging malinaw na sa nakalipas na 7 taon ay hindi niya alam ang pagtataksil ni James sa kanya. Sinabi ni Melanie na umuuwi si James sa kanilang bahay gabi-gabi at tila walang kakaibang ganap tuwing nasa bahay ito. Sa pagbabalik tanaw lamang ay naalala ni Melanie na talagang noong nakaraang araw si James ay umuwi matapos ang 2 oras na trabaho, ngunit hindi niya ito tinanong dahil baka ito'y isang bahagi lamang ng trabaho ni James. Hindi rin ipinaliwanag ni James ang tungkol dito. Hindi rin iniisip ni Melanie na ang kanyang asawa ay nagtataksil sa kanya. Lumalabas na sa loob ng maraming taon si James ay namumuhay ng dobleng buhay. Hanggang noong Disyembre 2017, sinabi niya kay Molly na ang kanyang diborsyo ay mas tumatagal kaysa sa inaasahan, pero ang totoo ang aplikasyon nito ay hindi pa naihain. Nang maglaon, sa hindi malamang dahilan, nagpasya siyang gumawa ng isang aksidente at pagkatapos ay ang pagkamatay ng kanyang asawa na si Melanie. Para maliwanagan ang lahat si James ay nagpanggap lamang na nakipagdiborsyo na siya sa kanyang asawa na si Melanie, pero hindi pa pala at gumawa din ito ng kwento na naaksidente si Melanie at kalaunan ay namatay na ito. Lahat ng kanyang sinabi kay Molly ay isang kasinungalingan lamang. Ang mga pulisya ay kumbinsedo na si James ay sangkot sa pagpatay kay Molly. Kung kaya nitong magsinungaling araw-araw sa loob ng 7 taon, maaaring may kakayahan din itong gumawa ng pagpatay para maprotektahan ang mga kasinungalingang nito. Nagpatotoo si Melanie na wala siyang napansin na kakaiba sa ugali ng kanyang asawa noong araw ng pagkamatay ni Molly. Gayunpaman, ang kanyang teenager na anak na babae ay hindi pa natutulog dahil siya ay nag-aaral at naalala ang sandali na ang kanyang ama ay umuwi at binanggit na siya ay agad na naligo at nagsimula ng paglalaba. Inaresto si James at nakatakdang interoga kinabukasan, pinalaya si Melanie pagkatapos ng paunang pag-uusap. Umuwi siya at kinailangan niyang magpanggap sa harap ng kanyang anak na maayos ang lahat habang naghahanda ang dalaga para sa isang sayaw sa paaralan. Sinubukan ni Melanie na ayusin ang lahat ng natutunan niya. Nagpasya din siyang maghanap sa bahay ng mga ebidensya ng relasyon ng kanyang asawa kay Molly. Nakakita siya ng ebidensya sa attic. Sa isang box, natuklasan niya ang mga larawan at iba pang patunay ng 7 taong relasyong ni James kay Molly. Lumalabas na sa panahong ito, ang magkasintahan ay nagsagawa ng ilang mga paglalakbay ng magkasama, kabilang ang Florida at Mexico. Naalala ni Melanie ang mga dahilan na narinig niya mula sa kanyang asawa upang bigyang katwiran ang mga pagliban na ito. Minsan ito ay para sa pagsasanay sa trabaho, sa ibang pagkakataon ito ay isang paglalakbay kasama ang mga kaibigan.
Sa loob ng maraming taon, si James ay namumuhay ng dobleng buhay. Mayroon siyang dalawang karelasyon na kanyang pinagsasabay. Ipinaliwanag ni Melanie sa kanyang anak na ang kanilang ama ay nasa istasyon ng pulisya na nagbibigay ng testimonya, ngunit hindi siya nagbigay ng mga detalye tungkol sa kaso. Nalaman lamang ng batang babae mula sa kanyang mga kaibigan na nakatuklas ng isang artikulo sa online tungkol dito. Ang ganitong sitwasyon ay magiging mahirap para sa sinuman, ngunit lalo na para sa isang teenager na kailangan pa ring pumasok sa paaralan araw-araw at harapin ang mga taong humahatol sa kanya batay sa mga pagkakamali ng kanyang ama. Habang nakakuha ng atensyon ng media ang kaso, natutunan ni Emma ang higit pa tungkol sa mga detalye at mga kasinungalingan ng kanyang ama, sa kalaunan ay nakatagpo ng mga larawan ng kanyang kalaguyo. Nakilala na pala niya si Molly noon. Nang naghahanda na dumalo sa isang cosplay convention, dinala siya ni James sa bahay ni Molly at gusto nitong gumawa ng costume para sa kanyang anak na si Emma, habang pinagsama-sama ng asawa at anak ni James ang nangyari. Nakatuon ang pulisya sa paghahanap ng ebidensya na direktang nag-ugnay sa lalaki sa pagpatay kay Molly. Sa pinangyarihan ng krimen, ang mga track ng gulong na tumutugma sa kanyang sasakyan ay sinigurado bilang ebidensya. Nang halughugin nila ang tahanan ni James, nalaman nilang natatakpan ng putik ang kanyang sasakyan na naaayon sa mga kondisyon sa kalsada kung saan natuklasan ang bangkay ng biktima. Ang isa pang mahalagang piraso ng ebidensya ay isang puting t-shirt na may print na natagpuan malapit sa katawan ni Molly, na tiyak na pag-aari ng suspect dahil ang print ay isinapersonal ng kanyang anak na babae, si Emma. Ang kamiseta ay naglalaman ng DNA ng biktima at mga bakas ng pulbura. Hindi posible ang pag-imbestiga sa bala dahil nawasak ito, kaya hindi nila ito maitugma sa armas na nasa bahay ng suspect. Gayunpaman, ang mga talaan ng telepono ni James ay nagpakita ng 20 minutong tawag kay Molly noong gabing iyon at siya ay nasa lugar kung saan natagpuan ang bangkay nito. Ang naunang nabanggit na saksi na natuklasan ang bangkay ni Molly, si Glenn, ay nagpatotoo na habang nagmamaneho sa kalsadang iyon, dinala ang kanyang anak na babae sa bahay ng kanyang lola. Saglit siyang nakipag-usap sa may-ari ng isa sa mga nakaparadang sasakyan na naglalarawan sa estranghero bilang isang maikling puting lalaki sa paligid na edad 50 taong gulang. Ayon sa prosekusyon, pinatay ni James si Molly dahil nalaman nito ang tungkol sa kanyang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang asawa, na ito ay buhay pa. Ang kasaysayan ng paghahanap sa internet ni Molly ay nagsiwalat na hinanap niya ang obituary at mga record ng ospital ni Melanie na nagpapahiwatig na siya ay, sa katunayan, ay buhay pa. Naniniwala ang pulisya na natakot si James sa mga kahihinatnan ng lahat ng kanyang pinakamadilim na lihim na nabubunyag at naisip na mas madaling alisin si Molly. Gaya ng kadalasang nangyayari, ang nakakabighani sa mga bagay na ito ay ang katapangan ng mga salarin. Hindi ko maintindihan kung paano may isip ni James na hindi siya ikokonekta ng pulis sa krimeng ito dahil siya ay nagtapon ng ebidensya sa pinangyarihan. Higit sa lahat, nag-iwan siya ng personalized na t-shirt na pagmamay-ari ng kanyang sariling anak na babae malapit sa lugar kung saan naroon ang bangkay. Bukod pa rito, sa kotse ng biktima, na matatagpuan malapit sa pinangyarihan ng krimen, mayroong isang dokumento na may pangalan nito, na malinaw na nagpatunay sa kanyang pangmatagalang pagtataksil at dobleng buhay. Ang paglilitis ay itinakda para sa ika-26 ng Abril, 2021. Tinawag ang mga eksperto sa riles ng gulong at iba pang saksi. Inulit ni Melanie na wala siyang ideya tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa, ngunit inamin din niya na naniniwala siyang kayang pumatay ng kanyang asawa. Inilarawan siya nito bilang possessive at controlling at, sa kanyang opinyon, maaari siyang gumawa ng mga naturang hakbang upang malutas ang kanyang mga problema. Ang sumunod na saksi ay ang anak. Sinabi nito sa korte na noong gabing umuwi ang kanyang ama pagkalipas ng 10 p.m., tila nababalisa ang kanyang ama. Bukod sa paglalaba, tiyak na gumamit siya ng bleach. Hindi na nagsalita si James sa panahon ng paglilitis, ngunit pinili niyang basahin ang isang pahayag, na isang love letter para kay Molly. Humiling din siya ng bagong paglilitis, na sinasabing hindi epektibo ang kanyang abogado sa pagtatanggol at hindi ipinakita ang lahat ng ebidensya upang suportahan ang kanyang kaso. Noong Hulyo 2021, napatunayang nagkasala si James sa first-degree murder at armadong kriminal na aksyon. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong kasama ang karagdagang 10 taon.
Hanggang sa huli, pinanatili niya ang kanyang kawalang kasalanan at agad na inihayag ang kanyang intensyon na iapila ang hatol. Sa kasamaang palad, ang mga mahal sa buhay ni Molly ay kailangang dumalo sa kanyang libing noong Abril 2018 na dapat sana ay kasal ang kanilang dadaluhan, ngunit ito'y naging lamay ng bride. Sa kasamaang palad, parehong pumanaw ang mga magulang ni Molly sa loob lamang ng ilang buwan dahil lumalala ang kanilang kalusugan dahil sa pagkakamatay ng kanilang anak na si Molly. Ang mga magulang ni Molly ay hindi man lang nabuhay upang makita ang hatol ni James na siyang kumitil sa buhay ng kanilang anak. Ang buong kaso na ito ay napakasakit sa damdamin, at sa kasamaang palad ay tiyak na hindi ito ang una at hindi ito ang huling pagkakataon kung saan ang makasariling tao ay kumitil ng buhay. Ang anak ni Molly Watson na si Jack ay nakatira kasama ng mga miyembro ng kanyang pamilya mula nang siya ay pinatay. Pagkatapos ng pagpatay kay Molly, naging prioridad ang pag-iingat at kapakanan ni Jack, at ipinahihiwatig ng mga ulat na pinalaki siya sa isang mapagmahal na kapaligiran. Hanggang dito na lamang at salamat sa inyong pakikinig. Manatiling ligtas.